Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Romans chapter 5, 20 and 21. Praise the Lord. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Praise the Lord. So nung pumasok ang batas, sumagana ang paglapas tanganan. Sabihin mo, bakit pa kasi may batas? Sana wala ng batas para walang pagsasagana sa paglapas tangan. Hindi pwede walang batas. Kasi kung walang batas, magkakayamukat ang buhay natin. Magkabuhol-buhol. Tingnan mo yung simpleng batas dyan sa daan. Kung walang batas yan, mag-aagawa ng karsada, mag-aagawa ng junction, mag-aagawa ng crossing. Pero pag may batas, may traffic light implemented, di ba maayos? Sa langit, may batas na ang Diyos. Unang tao na ginawa niya sa sanglibutang ito, meron ng batas ang Diyos. Because God is the God of law and order. Praise the Lord. Hindi ibig sabihin masama ang batas dahil ikakapahamak ng mga offenders. Kaya isa itong babala sa atin. Kinakailangan pag may batas galing sa Diyos. Wag nating hayaan na maging helpless tayo. Lumapit tayo sa Diyos. Humawak tayo sa Diyos. Maniwala tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Dahil by Him and through Him, we can fulfill the law of God. By Him. Praise the Lord. Sa pamagitan niya. But where sin abounded, grace did much more abound. Kung naging masagana man ang paglapastangan o ang paggawa ng kasalanan ng mga tao laban sa batas ng Diyos, dahil laban sa batas ng Diyos, laban sa Diyos. Pero higit ang grasya ng Diyos nag-abound. Ibig sabihin yan, hindi tayo siningil kaagad-agad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Binigyan niya muna tayo ng pagkakataon na makarealize, makapagsisisi, makapagkilala sa Kanya, makarinig ng Kanyang banal na salita bilang instruction ng ating kaligtasan. Praise the Lord! Kahit sa langit, bago binagsak ng Diyos si Lucifer at yung 1/3 of angels, meron ng babala ang Diyos binigay sa kanila. Si Adam at si Eva, bago sila napalaya sa paraiso dahil nagkasala sila, meron ng babala ang Diyos sa kanila. Meron ng batas na binigay ang Diyos sa kanila. Kahit sa panahon ni Noah, bago niya binaha ang sanglibutang ito, God used Noah as a preacher of righteousness. Lahat ng mga hinatulan ng Diyos sa langit man at sa lupa, hindi niya kagad-agad siningil ang kanilang pagkakasala. Nagbigay ang Diyos ng pagkakataon, mabigyan sila ng warning, mabigyan sila ng pagkakataon, ma-realize nila ang kanilang kasalanan at magsisi at tumalikod. Kaso, nung pinatigas nila ang kanilang puso at hindi sila naniwala sa Diyos, yun yung ikinapahamak nila. See? Kaya mag-ingat tayo. Kaya nga sinabi diyan Romans 5:21 yung next verse, that as sin hath reigned unto death. Pag ang kasalanan maghari sa buhay ng ninuman sa atin at ikinamatay natin, yan ay maghahatid sa atin sa libingan doon sa dagat-dagatang apoy na walang iba ang ikalawang kamatayan. Pag maghari yung kasalanan, magkahatid yan sa iyo sa ikakapahamak ng iyong kaluluwa, which is the second death. See? Pero dahil ang grasya ng Diyos dumating sa buong sanglibutang ito para maalis ka sa kasalanan, para ang kasalanan hindi na dapat maghari sa iyo, kundi ang Diyos na ang maghari sa iyo at magawa mo yung katuwiran ng Diyos.
para ikaw makaangkin ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi diyan, that as sin hath reigned unto death, ihatid ka talaga niyan sa kamatayan. Pag hinayaan mong maghari ang kasalanan sa buhay mo, even so might grace reign. Pag ang grasya naman ang pinahari mo, through righteousness. Intindihin natin ito. Grace through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Hindi natin maangkin ang righteousness without Jesus Christ. Hindi natin makonsider ang grasya ng Diyos na maghahatid sa atin sa kaligtasan without the righteousness of God. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ito yung magpuputol sa kasalanan na naghahari sa buhay ng tao at ilipat ka sa katuwiran ng Diyos para makaangkin ka sa buhay na walang hanggan. At hindi natin yan magagawa except by Jesus Christ. Praise the Lord! Maraming, alam mo, ang tao, nung nakilala nila ang grasya ng Diyos, pumasok si Satanas. Gitwist ni Satanas ang katotohanan. Yan kasi ang expertise ng diablo. He used to twist the truth of God into a lie. Ngayon, marami ng mga tao na nagkiklaim ng grace of God dahil by grace are ye saved, not of works, lest any man should boast. Yun ang masyado nilang pinalaki. Hindi na sila gumawa. Hindi na sila kumilos kasi hindi daw sa works. Wala man talagang makagawa sa batas ng Diyos except by Jesus Christ. Wala man talagang makagawa sa batas ng Diyos except by the Spirit of God. Wala man talagang makapulfill sa law of God except by the power of God. Kaya, not of works, that is referring to us. Wala makakagawa eh. Bakit nagawa ni Abraham ang righteousness of God? Because he believed God. Praise the Lord. Bakit naligtas si Noah? Because he believed God. So through God, nagawa nila ang righteousness ng Diyos. Sa pasimula pa, the same way ang kanyang mga pamamaraan. Kaya therefore sa buhay natin, always remember, do not misinterpret the grace of God. Pag sinabing grace of God, transforming you from sin to righteousness, babaguhin ka, bag-ohon ka sa Ginoo, gikan sa pagmambubuhat sa dautan, ngadto sa pagbuhat o pagkamatarong, gikan sa paghari sa imong sarili, driven by evil spirit, ngadto sa paghari sa Ginoo sa Dios sa imong kinabuhi, driven by the Holy Spirit, para mabuhat nimo ang kabubuton sa Dios. Kasi minsan may mga tao na ganito. Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Promise, Lord, di na ko mubuhat. Maya-maya, ginawa niya rin ang kasalanan. Balik na naman, Lord. Tinood na gyud ni Lord. Totoo na talaga ito, Panginoon. Bigyan mo ako ng pagkakataon mapatawad sa kasalanan ko. Maya-maya, gumawa na naman ng kasalanan. Balik na naman, Lord, last na gyud ning tao ni Lord. Last na talaga ito. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako, Lord Jesus, ng pagkakataon. Patawarin. Ayaw ko nang babalik. Maya-maya bumalik na naman sa kasalanan. Balik na naman sa Panginoon. Lord, last na gyud ni Lord. Katapusan na gyud ni. Maya-maya, babalik na naman sa kasalanan. Ano ibig sabihin yan? Bakit hindi niya magawa? Kahit anong promise niya, kahit anong pagsisikap niya, bakit hindi niya magawa? Kasi
ang grasya ng Diyos na maghahatid ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, hindi mo yan magawa kung hindi sa pamagitan ng by faith. Pag wala kang faith sa Diyos, hindi mo magawa ang batas o kautusan ng Diyos. Pabalik-balik ka sa kasalanan mo, hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Pabalik-balik ka. Kasi pag mayroon kang faith sa ating Panginoong Diyos, at hinayaan mo siyang pumasok sa pagkatao mo, pagtuksoin ka ni Satanas, kasalanan, hindi na kita master. Get away out of my sight. Goodness, righteousness, dito ako servant. God is my servant. Dito ako susunod. Gagawin mo yan by faith. Kaya kung wala kang faith sa Diyos, hindi mo yan magawa. Kasi hindi mo nakikita ang Diyos eh. Kung wala kang faith and trust dyan sa Diyos, you will never be an obedient. Kasi wala kang faith sa Diyos. Kaya, lahat ng mga tao na kahit anong promise, ayaw nang magawa ng kasalanan, tapos balik pa rin ang balik ng kasalanan, hindi niya inayos yung relasyon niya sa Diyos. Una, hindi niya pinagtibay ang kanyang faith sa Diyos. Hindi niya pinagtibay ang pananampalataya niya sa Diyos. Pabaya ba? Kulang sa takot sa Diyos, kulang sa prayer, kulang sa simba, kulang sa pag-meditate sa Word of God, kulang sa pag-ibig sa salita ng Diyos. This is all about faith. You know why? Because we are dealing with someone whom we cannot see. Nagdi-deal tayo sa Diyos, hindi natin makikita. Kaya kung yung faith mo, pinagtibay mo, takot kang gumawa ng kasalanan kasi alam mo, nakikita ka ng Diyos. Naniniwala ka eh. Pag may faith ka sa Diyos, alam mo na paggawa ka ng kasalanan, may impyerno ka. So dahil sa faith mo sa Diyos na hindi mo pinababayaan, then ang Diyos ang maghari sa buhay mo. Siya yung hinayaan mong matupad sa buhay mo. Then praise the Lord. Hindi ka pabalik-balik sa kasalanan. Because it is God, it is not you, that worketh in you, both to will and to do His good pleasure. Hindi ang pleasure of the flesh ang masusunod sa buhay mo, kundi ang God's pleasure. Dahil meron kang faith sa Diyos, meron kang magandang relasyon sa Diyos. Ganun po. Ang grasya ng Diyos naghahatid talaga ng kaligtasan. Pero kung wala kang faith sa Diyos, hindi mo magawa ang pinapagawa ng Diyos sa grasya niya. Ano yung pinapagawa sa grasya ng Diyos para maligtas ka? Basahin natin. Titus 2:11 hanggang 12. Praise the Lord. For the grace of God that bringeth salvation has appeared unto all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Yan. Ang grasya ng Diyos naghahatid ng kaligtasan at nagpakita sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin to deny ungodliness, to deny worldly lust, and we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Kung wala kang faith sa Diyos, wala kang magandang pagsunod sa Kanya. What for? Magsunod ka sa Diyos. Wala ka nang faith sa Kanya eh. Kaya importante. Yung grace, then faith. Susunod na yung obedience kasi may paniniwala ka sa Diyos. Praise the Lord! Kaya itong grasya ng Diyos, huwag nating hayaan na hindi ito magligtas sa atin. Dapat ang grasya ng Diyos gawin natin na ito yung magbago sa buhay natin. Ano ba yung grasya ng Diyos? That is the mercy of God
na hindi ka hinatulan sa gawa mong kasalanan at minumungkahi ka ng Diyos na magsisi ka, talikdan mo yung kasalanan mo, maniwala ka sa Kanya, makinig ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, luwalhatiin mo siya, the rest of your life, ibigay mo na sa Kanya. Huwag ka nang maglaan ng life para balik doon sa sanglibutang ito. Tingnan mo, pag ginawa mo yan, hindi ka pabalik-balik sa kasalanan. Because it is God already that is in you. Praise the Lord! Ganun talaga. Hindi ka na pabalik-balik. Hindi ka maging ugaling aso. Hindi ka maging ugaling baboy. Pero pag hindi natin minabuti yung faith natin sa Diyos, ikaw pa rin, ako pa rin, wala. Sino tayo? Daigin talaga tayo ng ating laman. Kaya, ang grasya ng Diyos na naghahatid sa atin ng kaligtasan, wag na natin itong hayaan maputol sa buhay natin at wag nating sirain ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Anong sirain? Binigyan ka ng pagkakataon na magsisi. Binigyan ka ng pagkakataon lumapit sa Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon para siya ang pahariin mo sa buhay mo. Hindi mo naman ginawa. Hindi mo man inayos. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, with boldness, lumapit tayo sa Kanya. Huwag kang magpahawak dyan sa sarili mong laman. Huwag kang magpahawak sa sino man tao. Huwag kang magpahawak sa masamang espiritu. Come! Proceed with boldness dyan sa grasya ng Diyos. Praise the Lord! Basahin natin yan. Hebrews 4:16. Praise the Lord. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Yes. Pumunta ka sa Panginoong Diyos na merong buong boldness, buong tapang, sa trono ng Kanyang grasya, para makaangkin ka ng mercy, ng awa, at masumpungan mo ang grasya na magtulong sa iyo panahon ng iyong pangangailangan. It is the grace of God that will help you in time of need. Grasya ng Diyos. Bakit? Hindi sa atin, sa Diyos. Grasya ng Diyos. Hindi yan kanino pa mang sinong magaling sa sanglibutang ito, yan ay sa Diyos. Kaya, pagbutihin natin. So, anong gawin natin? Para siya yung matupad sa buhay natin. Basahin natin, 1 Peter 5:10. Praise the Lord. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. See? Itong grasya ng Diyos, tumawag sa atin sa eternal glory, eternal life, by Christ Jesus. Huwag kang magkamali. Wala nang iba. Baka may mag-introduce sa iyo ng ibang way. Wala nang iba. Only Jesus. Only Jesus. After that ye have suffered a while. Ano itong after ye have suffered a while? Alam mo, tayo, pag hindi tayo marunong magtiis sa laman, hindi tayo maghinto sa paggawa ng kasalanan. Hindi talaga. Hindi ka magtiis sa laman, ayaw mong mag-sacrifice, ayaw mong magtiis sa laman, ayaw mong magpigil sa laman. Hindi ka maghinto sa paggawa ng kasalanan. Yun na yung mangyari sa iyo, hingi tawad, balik na naman, hingi tawad, balik na naman, hingi. Hindi na yung matapos. Kaya nga mayroong verse dito, I am weary of your repenting. Gikapuyan ako sa inyong paghinulsul. Bakit? Ginagawa nila ang batas ng Diyos, not by faith, by sight. Sa sarili nila. Hindi mo magawa yan. Kaya, ayusin natin ang pagtanggap ng grasya ng Diyos. Huwag nating i-misuse. Huwag nating i-misinterpret. Huwag. Ayusin natin.
I-apply natin yan ayon sa tinuturo ng Diyos sa buhay natin. Suffered a while? Kailan yan? Since you have been redeemed. Since na iniligtas ka ng Diyos, dyan magsimula ang suffering. Ay paano yan? Naligtas ako 16 years old. Ang haba naman ng pagtitiis ko hanggang tatanda ako. That is still for a while sa harapan ng Diyos. Kaunti pa rin yan sa harapan ng Diyos. Praise the Lord! At huwag mong panghinayangan yung moment ng pagtitiis mo because there is reflection mamaya sa judgment day for that. Hindi mo yan pagsisihan pagdating ng panahon. Meron yang equivalent yan sa langit mamaya. Kaya dito sa Bible, merong mga proportion na sinasabi si Jesus. Sino yung mapiyalan sa maliit, mapiyalan din sa mas malaki. Kung sino yung mapiyalan sa mas malaki ring ipiyal sa kanya. So, huwag mong panghinayangan. Yung pagtitiis mo sa laman, treasure it. Praise the Lord. Hindi kay manghupaw ka pa. Hay buhay, kanus apakaha ko, makalingkawas sa akong pag-antos sa unod. Meaning to say, nang naluya ka, na the Bible says, be not be weary in well-doing. Huwag talagang manghina dyan, because you will reap in due time. Praise the Lord. Paano pala kung manghina ka at nadatnan ka ng kamatayan sa kamalasan mo, wala ka na sa Panginoon? You will not reap everlasting life, but you will reap corruption. Yung computer, pag nakorap yan, hindi mo na yung magamit. Pag yung spirituality mo nakorap yan, wala na yung pag-asa. Pag tinapon ka doon sa dagat-dagatang apoy, walang exit doon. Walang exit na makalabas ka doon. Corrupt na eh. Yan ang anihin mo. Bakit? Iinatupag mo yung laman mo. Hindi mo inatupag yung spiritual mo. Pag sinabing spiritual, that is by faith. Praise the Lord. Pag spiritual, that is pertaining to God. Kaya sa buhay natin, itong grasya ng Diyos, this is how God will fix our spirituality. Ipapix mo yan sa Panginoon. Magpasubmit ka lang sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Sumunod ka lang sa Kanya ng buong puso na walang pag-alinlangan. Pag sinabi ng Diyos, okay, anak, tama na yung mga karanasan mo noon. Huwag ka nang manghinayang, tapusin mo na, huwag talikdan mo na, and give yourself the remaining of your time unto me. Gawin mo. Huwag ka nang lumingon. Remember Mrs. Lot. Alalahanin mo si Mrs. Lot na lumingon. Huwag na. Kaya, anong sinabi dyan? Basahin natin. Ano yung pagtiis sa laman? Sige. 1 Peter 4:1 and 2. Praise the Lord. For as much then as Christ had suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that had suffered in the flesh had ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Yan. Kung si Kristo nagtiis sa laman, isipin nyo rin sa ganong uri na pagtitiis, katulad sa kanyang pagtitiis. Kasi ang nagtitiis sa laman, naghihinto sa paggawa ng kasalanan. Kasi hindi mo pinapasunod yung laman mo. Hindi mo pinapagawa ang will of the flesh mo. Nag-suffer ka eh. Nagtiis ka talaga. That he no longer should live the rest of his time in the flesh. Huwag ka nang mamuhay sa naiwan na mga panahon, oras sa laman, to the lust thereof, dyan sa flesh, but to the will of God. Yan yung grasya ng Diyos na nagturo sa atin to deny ungodliness.
worldly lust, and we must live soberly, righteously, godly in this present world. Sinong tukso manaig sa iyo ng ganon? Sinong diablo na matapang na magdipit sa iyo? Wala. Because it is God who gave you wisdom. Praise the Lord. It is God who gave you the instruction. Talo yan si Satanas. Hindi yan manaig. Ay kahit ilang beses ka pang tuksoin, hindi yan manaig. Kung inayos mo yung faith mo, yung grace by faith. Yan eh. Grace by faith, righteousness. Praise the Lord. Grace, hindi mo inayos yung faith mo, ikaw pa rin ang nasusunod. Palpak yung grace na yan. Hindi yan maging pakinabang sa buhay mo. Balik ka pa rin ng kasalanan. Pero grace, by faith, inayos mo yung faith mo sa Diyos, yung relasyon mo sa Diyos, then siya yung nag-take over sa buhay mo, binigay mo na yung buhay mo sa Kanya, siya na, para na sa Kanya, hindi na sa last mo. Then, righteousness ang dugtong niyan. Then, righteousness ang dugtong pa niyan, everlasting life. So, by grace, ligtas ka. Praise the Lord. So, huwag ka magpatanga-tanga. I-deceive ka ni Satanas. I-twist niya yung truth. Huwag, magpakaano tayo. Magpaka-smart, magpakatalino sa kaalaman ng ating Panginoong Diyos. Alright. Tingnan mo. Nung pinahari ng tao ang kasalanan sa buhay niya, naghatid sa kanya sa kamatayan. Subalit nung pinahari niya ang katuwiran ng Diyos by faith, by God, by Jesus Christ, naghatid sa kanya sa buhay na walang hanggan. Ganun lang yan. It is a matter of choice. Sinong piliin mo? Sinong pahariin mo? Sinong pasundin mo sa buhay mo? Your flesh will bring you to damnation. Or your spirit, by faith, by grace, by the Spirit of God, by grace, by faith, then righteousness, magawa mo yung righteousness, maghatid yan sa iyo sa buhay na walang hanggan. Basa, Romans 5:17. Praise the Lord. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. You see? Sa isang tao na naging by one man's offense, death reigned by one. Much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Kaya nga, gift. Hindi mo gawa yan. Bigayan ng Diyos. Praise the Lord. By Jesus Christ. Na naniwala ka kay Lord Jesus Christ, bibigyan ka ng Diyos ng gift. Tanggapin mo. At magawa mo yung righteousness. Pero pag tinanggap mo yung kasalanan ng isang tao, lagi mong isipin, tao lang ako, makasalanan. Tinanggap mo yung isang tao na makasalanan, ganun ka talaga. Mag-reign yan sa utak mo, mag-reign yan sa puso mo. Balik-balik ka lagi sa kasalanan. Tapos i-mix-mix mo konti ng grasya ng Diyos. Ay, wala yan. Kung sa Bible pa, binaboy mo ang grasya ng Diyos. Dahil para mo siyang inapak-apakan, trodden under your foot. Huwag mong babuyin ang grasya ng Diyos. Kung baga pa kay Paul, do not receive the grace of God in vain. Praise the Lord! Ngayon, naniwala ka kay Kristo, pinahari mo mangkaya si Kristo. So kung pinahari mo si Kristo, what is the evidence? What is the proof? This is the proof. Basa, Romans 8:10. Praise the Lord. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Yan. Di ba may sinabi dyan, ang tao gagawa ng kasalanan, hindi siya nakakita sa Diyos. Ang tao gumawa ng kasalanan, hindi siya nakakita sa Diyos. Hindi siya wa siya kaila sa Ginoo. So if Christ is in you, the body is dead
because of sin. Bisa pag tikangkangan ka din nagmisis puti pa rin, ka mo patol. Bisa pag operan ka din ha, og bulawan, og lalaki, di ka mo patol. Naman ka si Kristo sa imong kinabuhi, so ang imong laman patay na. That is the proof that Christ is in you. Now, in terms of righteousness, mao na'y makita sa imong kinabuhi, yung makita sa buhay mo. Yung righteousness. Kasi si Kristo na ang nandyan, kumikilos sa buhay mo. Praise the Lord! Si Kristo na. Wag mong lagyan ng bangag ba na makapasok yung masamang espiritu. Ilock mo na yung buhay mo. Lord, I give the rest of my time unto you so that I shall not live according to my lust of my flesh, but I will offer myself sa imuhan na tanan. Then, i-fix mo yung faith mo. Ayusin mo yung faith mo sa Diyos. Then, pasukan ka ng banal na espiritu. Lahat na magawa mo na katuwiran, wag mo lang angkinin. Wag ka lang magmayabang. That is the gift of God. Give glory to God. Kaya nga sinabi na ng Diyos no weapon that is formed against thee shall prosper, nor tongue shall rise in judgment, thou shalt be condemned. For this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me. Huwag kang magmayabang. Huwag ka talaga. Give glory to God. Praise the Lord. Do not ever brag. Do not ever claim any glory sa nagawa mong righteousness, sa nagawa mong mga tukso na narisis. Huwag mong angkinin niya. Give glory to God. Because kung hindi sa Kanya, hindi mo yan nagawa. Ganun po ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. You might set yourself as an example, but do not misunderstood that ikaw na yan. You might set yourself as an example, but to the glory of God, to the honor of God. Praise the Lord. Para sa kanyang kaluwalhatian. Minsan, minagawa ka ng mabuti, pwede ka pang agawin ni Satanas. Sige, magmayabang ka, makuha ka ni Satanas. Alam mo si Taning, hanap talaga yan ng ano. Kung saan kanya talaga masila, madibor. Hindi kanya nasila sa flesh, kunin ka sa pride of life. Hulog ka pa rin sa kanya. Kaya nga, maliwanag yung word of God, tatlo, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ang pride of life, hindi na yan magpa-advise. Pag nadali ka ng pride of life, wala. Si Lucifer, imposible hindi yan reprimand ng Diyos doon sa langit. I don't believe. Si Judas, imposible hindi yan ni-remind ni Jesus Christ. Basahin mo yung Holy Scripture. Lagi siyang tinuro na nga siya O reminder na yon. Hindi pa naman niya na-commit ang crime Dapat nagsisi na siya. Kaya pride yun Pag sinabing pride of life, bagsak ka talaga. Kaya, pakinig talaga sa Word of God. Kumplituhin talaga pag-unawa sa banal na salita ng Diyos. That is not of the Father, but that is of the world. The world passeth away, and the lust thereof. But whosoever doeth the will of the Father abideth forever. Sino yung makakagawa ng will of God? By grace. How? By faith. How? By righteousness. Then, the complete cause na meron kang faith, meron kang grace, meron kang righteousness by Jesus Christ. Walang makaagaw niyan. Praise the Lord! Ano sinabi ni Paul? I can do all things through Christ that strengtheneth me. Anong sabi ni Jesus Christ? Without me, you can do nothing. As the branch except abide in the vine, he cannot bear fruit. So you also without me, you can do nothing. Kaya huwag mong pahinain yung relasyon mo kay Kristo. Huwag mong panghinain yung relasyon mo sa Diyos. Huwag mong panghinain ang relasyon mo sa Word of God. Isa lang yan sila. Jesus, Word of God, God. Huwag mong panghinain.
Ay, malakas man ang faith ko kay Jesus. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible, hindi ka nga nagsisimba, nakikinig ng Word of God, hindi ka nga separated ka sa Word of God, tapos sabi mong malakas ka kay Jesus. Sabihin ng Panginoon, huwag mong lukuhin ang sarili mo. Do not deceive. Be not deceived. Sabihin mo, malaki man ang faith ko sa Diyos at kay Jesus Christ, pero sa Word of God, hindi mo sinusunod. Be not deceived. God is not mocked. Hindi pwede yan. Gusto mong maging successful ka sa grace of God, then, umayos ka sa sarili mo. Huwag kang minaldito. Huwag kang magsinitik. Huwag kang magdramaturgo. Huwag kang magpakatalino sa sarili mo. Magpakatalino ka sa Diyos at magpakamangmang ka sa sarili mo. You want to be wise? Jesus said, you must be full. Praise the Lord. Kaya, ang righteousness, magawa natin ito by faith. Basa. 2 Peter 1:1. Praise the Lord. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained the precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. See? Ano ang na-obtain niya? Precious faith with us through the righteousness. Hindi mo magawa yung righteousness of God kung wala kang faith sa Diyos. And our Savior, Jesus Christ. By faith yan. Gusto mo magawa yung righteousness ng Diyos? By faith, not of your works. Praise the Lord. Hindi man sinabi doon, not of works, but not of your works. Praise the Lord. Hindi sa gawa mo. It is the gift of God. Basa pa. Romans 1:17. Praise the Lord. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. See? The righteousness of God is revealed by whom? By what? By the Word of God. Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greeks. Naka-state talaga yan. Believe means faith. For therein the righteousness of God revealed from faith to faith. Pag naniwala ka sa salita ng Diyos, tapusin mo yan sa wakas, faith. Hindi kay nag-faith ka sa simula, natapos ka in unbelief. Wala. That is not the way na maligtas ka. From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Why we should live by faith? Because righteousness not by our own works, but by the work of God. Without faith, you cannot let God work in your life. Kung wa kay pagtuo, di mo mahimo nga mapasagdan nimo ang Dios mo imuhimo sa imong kinabuhi. So, this must have the collaboration. Sa collaboration, mag-antos ka sa unod para muundang ka sa pagpakasala. Hayaan mo ang Diyos mag-take over sa buhay mo. If Christ is in you, nag-take over na sa buhay mo, therefore the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness by Jesus Christ. Siya na ang gumagawa sa buhay mo. Praise the Lord! Ganun. Bakit may mga tao o kaya kapatiran na hindi pa rin nakakagawa, umiwas sa kasalanan? Wala silang faith sa Diyos. Ano ibig sabihin ng faith? Pag sinabing faith, that is unseen relationship of man to God. Hindi yan makikita ni relasyon dyan sa Diyos. Kung wala kang faith, hindi mo na-establish yung mabuting relasyon mo sa Diyos, na may takot ka sa Kanya, nakikinig ka sa Kanyang udyok o kayang counsel, at pinapa-take over mo siya sa buhay mo, siya na yung pinapagawa mo. Pag hindi yan nangyari sa buhay mo, wala kang faith sa Diyos. Ganon po ang ibig sabihin niya. For God so loved the world that whosoever believeth in Him should not perish. Pero yung believeth, hindi yan basta sabihin mo lang, I believe God. Yung believeth, hindi mo lang sabihin na I know God. Pag sinabing believeth, yung faith mo sa Diyos talagang
totoong merong nagawa sa buhay mo. By faith, your body is dead because of sin. By faith, Jesus is in you. And you are already life because of righteousness. Buhay ka because of righteousness by Jesus Christ. Praise the Lord. Basa pa, Romans 3:22. Praise the Lord. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. See? Righteousness of God, which is by faith. Ang righteousness ng Diyos, hindi natin magawa yan. Ang batas ng Diyos, hindi natin magawa yan. Kung hindi by God. Now, gusto mong ang Diyos mag-take over sa buhay mo, do it by faith. Bakit? Hindi mo nakikita ang Diyos eh. Praise the Lord. So ayusin mo. Alam mo, ang faith kasi, kahit may nakakita o wala nakakita, may nakarinig o walang nakakarinig, walang makaano yan. Pag inayos mo yung faith sa Diyos, walang makabalda. Kaya nga, sinabi dyan, fix your faith. Ayusin mo yung faith mo sa Diyos. Ayusin mo yung relasyon mo sa Diyos. So, righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. Paniniwala mo kay Jesus Christ unto all. Para sa lahat yan, upon all them that believe, for there is no difference. Kahit sino pa yung tao dyan, walang difference. Basta maniwala ka sa Diyos, yung righteousness ng Diyos, hinayaan mo matupad sa buhay mo. Huwag tayong maging switik sa sarili natin. Praise the Lord. Basa pa. Philippians 3:9. Praise the Lord. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Yan. Hindi sa aking sariling katuwiran, kasi hindi ka talaga makagawa by yourself, which is of the law. Kahit pa sabihin mo, gamitin mo yung batas at gawin mo lahat ang batas by yourself, you cannot do that. Hindi mo magawa yan. Impossible. But that which is truth, the faith of Christ. Praise the Lord. Sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo, the righteousness which is of God by faith. Praise the Lord. Yung nangyari sa akin doon sa hotel, by faith man yun. Kaya kung hindi yun by faith, wala good yung misis ko doon. Wala nakakilala sa akin doon. Yung nangyari doon sa Vietnam, wala pa akong kasama doon, wala pa. Nag-iisa pa lang ako doon. By faith yun. Kaya kung hindi yun by faith, imposible ako makatayo. Bakit? Testimony ko pala yung ginawa ko sa labas ng mga kalukuhan ko? Sabihin ko ba sa asawa ko? Of course not. O kung wala kang faith, hindi mo magawa ang righteousness of God. Pero kung meron kang faith sa Diyos, magawa mo yung righteousness of God. Praise the Lord. Magawa mo yan. At marami pa tayong mga nagagawa sa sanglibutan ito na hindi na natin nasishare sa mga tao. Pero kung meron kang faith sa Diyos, magawa mo yung righteousness of God all the way, all the time of your life. Ganun. Kaya, magsikap para hindi mangyari yung sisi ka ng sisi, mangako na naman. Sisi ng sisi, mangako naman. Bakit hindi matapos yan? Ay hindi mo inayos yung faith mo sa Diyos. Yung relasyon mo sa Diyos. Sinanggo ka. Sarili mo pa rin ang nasusunod. Dapat, pag sinabi dyan na tama na yung mga karanasan mo, ibigay mo na lahat ang time mo sa akin. Hayaan mo na ako'y maghari sa iyo. Pagtibayin mo yung relasyon mo sa akin, sigurado yan. Magawa mo talaga yung righteousness of God. Huwag mo angkinin. By faith yan. Maliwanag masyado yan. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Praise the Lord. So, itong kamatayan ni Lord Jesus Christ, yung redemption niya sa buhay natin,
By faith ito. Itong redemption na ginawa ni Jesus Christ sa atin, by faith lahat ito. Through the gospel of Jesus Christ. Hearing and hearing the word of God, faith in Christ. Then sa faith mo dyan kay Lord Jesus Christ, ayusin mo ng husto. Masunod mo talaga pag si Kristo ang pinahari mo sa buhay mo. You can deny yourself. You can deny worldly lust. You can live soberly. You can live godly in this present world. Mangyari yan sa buhay mo. I-submit mo lang yung buhay mo sa Panginoong Diyos. Tingnan mo si Noah. By faith, nakasunod siya sa Diyos. Abraham, by faith, nakasunod sila sa Diyos. O anong ma-inherit nila? Basa, last verse. Hebrews 11:7. Praise the Lord. By faith, Noah, being warned of God, of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of righteousness, which is by faith. Praise the Lord. Yeah. Alam niyo ba noon, nagalit yung parents ko sa akin. Pati mga kapatid ko, nagalit yan sa akin. Siyempre, in-apply ko lang yung word of God eh. Whosoever hate his father, mother, brother, sister, more than me, is not worthy of me. And whosoever will lose his life shall find it. O, tingnan mo. Nung in-apply ko yan, by the grace and by the help of God, by the power of God, naangkin ko yung Acts 16:31, yung aking tinakwil noon, naangkin ko. Paano ko sila tinakwil noon? Chito, bigyan mo sila ng beer. Takwil. Sabi ng nanay ko, Chito, wag ka na magdala ng Bible. Tinakwil ko yung advice niya. Chito, wag ka na magpunta doon sa simbahan. Tinakwil ko. Pero sila na tinakwil ko, naangkin ko sila. Na-win ko sila kay Kristo Jesus. Praise the Lord! Minsan may pinapagawa ang Diyos sa atin na opposite sa utak natin. Saan pinagawa ng Diyos si Noah ng arka? Di ba sa bundok? Kung hindi yan ginawa ni Noah by faith, gagawin niya kaya yan. Kaya ganun ang batas ng Diyos. Huwag tayong maggamit sa ating own wisdom. Totoo lahat ang sinabi ng Diyos. I-apply mo lang sa buhay mo. 100% mangyayari yan. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. So itong communion natin. Pag mag-partake tayo ng communion, this is the body of Christ which is broken for you. Eat in remembrance of me. Pagkain mo by faith. This blood is the New Testament which is shed for the redemption of your sin. Drink it in remembrance of me by faith. Ano yung by faith yan? Pag nag-partake ka ng body of Christ, partaker ka sa holiness. Partaker ka sa righteousness. Paano? By faith. Pag i-partake mo yung body of Christ, hindi na ang flesh mo ang matupad. Si Kristo na. Yung karakter na ni Kristo Jesus. Si Kristo hindi tinukso, pero hindi gumawa ng kasalanan. Yun ang isipin mo lagi. Praise the Lord. Hindi kayo nakailan ka ng tukso, lagi ka naman magsisi tukso. Madala ka naman. Ay hindi yan, body of Christ na sa'yo. Wala kang faith. Nag-partake ka siguro ng communion, walang faith. Pero kung mag-partake ka ng communion, may faith. Pinaniwalaan mo na si Kristo ang kinain mo. Ano yung karakter ni Kristo Jesus? Tingnan mo, flesh and blood good yan. Ihalo mo sa katawan mo. Mag-impluensya yan sa buhay mo. Praise the Lord. O pag ginawa mo ito by faith, pag si Kristo tinukso, hindi gumawa ng kasalanan, ganun ka rin. The same, walang kaibahan. Kasi naniwala ka eh. At kung nagawa mo man yan, hindi yan sa'yo. Dahil si Kristo ang pinaniwalaan mo. Praise the Lord! Kaya, to God be the glory, maliwanag pa sa clear,
ang kanyang mga instruction sa buhay natin, wala na tayong excuse pagdating ng panahon. Lahat mag-ayos, lahat magsikap, lahat maging liwanag sa sanglibutang ito. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Let us sing.